Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. Barangay Tanod na nanakit umano ng kabarangay sa Jaen, Nueva Ecija, sibak sa pwesto. Presyo ng ilang gulay sa ilang pamilihan bahagya ng bumaba. Pahalik sa Jesus Nazareno nagsimula na sa ilang probinsya. At mga lalaki nagbihis babae sa isang kapistahan sa Pampanga. Bakit kaya? Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Matapos ang holiday season, bahagya ng bumaba ang presyo ng ilang gulay sa mga pamilihan sa Pangasinan. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, tuloy-tuloy pa rin ang pagbaba sa presyo ng ilang gulay sa mga pamilihan sa probinsya ng Pangasinan. Halos isang linggo matapos ang pagsalubong ng bagong taon, bahagyang bumaba ang presyo ng ilang gulay na ibinebenta sa Bagsakan Market sa Urdaneta City, mula sa native vegetables hanggang sa highland vegetables. Halos 50% ang ibinaba sa presyo ng kamatis, mula sa dating 170 hanggang 200 pesos per kilo na retail price. Ngayon, nasa 90 hanggang 100 pesos na ito per kilo. Bumaba rin ang presyo ng kalabasa, okra, talong at sitaw. Bumaba po yung kamatis kasi marami na pong supply po. 90, mga ganun po. Sa monitoring ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, dumarami na ang supply ng gulay. Pero pagkatapos ng holiday season ay bahagyang bumaba ang demand, kaya apektado ang presyo ng gulay. Malaki rin ang ibinaba sa farm gate price ng highland vegetables, lalo na ng sayote. Pag titignan mo yung sayote, ang laki ng binaba ng farm gate. Umabot ng 18 pesos per kilo dun sa farm gate price, no? 3 hanggang 4 na beses kada linggo kung bumiyahe sa Bagsakan Market si Aling Tita mula sa Nueva Ecija. Kapansin-pansin daw ang pagbabago sa presyo ng gulay. Bagamat bumaba ang presyo ng gulay ngayon, ay hindi raw siya makapag-angkat ng marami dahil baka magtuloy-tuloy ang pagbaba sa presyo hanggang sa mga susunod na araw. Yung iba bumaba pero yung iba mataas pa rin. Walang magagawa, sumunod tayo sa presyo. Wala namang nakikitang problema ang SINAG sa supply ng gulay sa bansa. Tuloy-tuloy pa rin ang schedule ng pag-aani ng mga gulay hanggang sa mga susunod na linggo. Chris, update naman sa presyo ng gulay dito sa Mangaldan Public Market. Kung before Christmas and New Year, Chris, ay umabot pa sa 300 hanggang 500 pesos ang kada kilo ng bagyo o ng Benguet beans. Ngayon, Chris, ay nasa 50 pesos na lamang ang kada kilo ng bagyo at ng Benguet beans. Nasa 50 pesos din ang kada kilo ng patatas at ng carrots. At kung dati, Chris, ay nasa 120 hanggang 140 ang kada kilo ng sayote, ngayon ay mabibili sa halagang 20 pesos kada kilo. Sa ating pag-iikot, Chris, sa Mangaldan Public Market, partikular sa vegetable section, ay maraming supply ng highland vegetables. Tuloy-tuloy din, Chris, ang delivery o yung pagdating ng supplies ng native na gulay na mula naman sa Nueva Ecija at iba't ibang panig sa probinsya ng Pangasinan. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Inirereklamo ang pagkaantala ng konstruksyon ng 16 na classrooms sa isang paaralan sa Urdaneta City. Tutukan sa report. Inirereklamo ng mga guro, magulang at maging ng simbahan ang pagkaantala sa konstruksyon ng 16 na classroom sa San Jose Elementary School sa Urdaneta City. October 2025 ang completion date sana ng proyekto na sinimulan noong February 2025 at pinondohan ng 46 million pesos o halos 3 milyong piso kada classroom. Nasa 75% pa lang natatapos sa proyekto as of January 5, 2026. Kawawa raw mga mag-aaral na nagtitiis magklase sa makeshift classrooms na bukod sa mainit at maingay rin, kaya hindi makapag-focus sa pag-aaral ang mga bata. Naunawaan po namin na may mga hamon sa pagpapatupad ng proyekto. Gayunpaman, nais po naming bigyang diin ang patuloy na pagkaantala ay may malaking epekto sa pagkatuto, kaligtasan at kapakanan ng ating mga mag-aaral.
Ayon sa kontraktor ng proyekto, naantala ang pagtapos sa paggawa ng mga silid-aralan dahil sa nagdaang eleksyon at sinundan pa ng magkakasunod na bagyo. Imbes na repair and rehabilitation, new constructions of classrooms din daw ang ginawa kaya nagkaroon ng pagkaantala sa konstruksyon. Humingi sila ng 87 days time extension sa DPWH hanggang January 23, pero aminado silang hindi pa rin kakayaning matapos ang proyekto. Ang maipapangako po namin tulad nung kami po ay mag-provide ng turnover by January 23 ng 3 to 5 classrooms. Ang i-assure po namin sa inyo is to complete the project na maayos, maganda at may to turnover po para sa mga pupils po natin. January 23, 5 classrooms. Yung 11, kailan? Kasi 1 year yung 5 classrooms eh. 5 classrooms 1 year. 11 pa. Kailan yan? 11, mas malaki yun kaysa 5. Ayon sa DPWH, sa oras na hindi matapos ng kontraktor ang proyekto sa pinangakong time extension ay papatawanan nila ng liquidated damages o penalty na magsisimula sa January 24. Rest assured po na tatapusin nila yung project, hindi po nila iiwanan kasi babantayan po namin sila. July 2023 nang masira ang mga silid-aralan matapos maranasan ang hagupit ng Super Typhoon Egay. Umaasang pamunuan ng paaralan, mga magulang at maging ang simbahan na matapos ng proyekto sa lalong madaling panahon para magkaroon na ng maayos na classroom ang mga mag-aaral. Kasama si Jing Dacanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Patay ang 77 anyos na lalaki matapos pagtatagain ng 48 anyos na dating miyembro ng Philippine Army sa Bugay, Cagayan. Nadatnan daw ng otoridad ang biktimang duguan dahil sa mga tinamong sugat sa ulo at sa iba pang bahagi ng katawan. Sa salaysay ng mga saksi sa PNP, gamit umano ng sospek ang isang itak at nang matapos ang krimen ay agad itong tumakas sakay ng motorsiklo. Nahuli rin kalaunan ng sospek sa kanyang mismong bahay. Napagalaman na mayroon pang standing warrant of arrest laban sa sospek dahil sa kasong panggagahasa. Nasa kustodiya na ng pulisya ang sospek na wala pang pahayag. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV One North Central Luzon na makuna ng pahayag ang kaanak ng biktima. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo sa insidente. Paglilinis sa mga sala-salabat na kable ng kuryente at pagsasaayos sa mga lumang poste isinasagawa sa Calasiao, Pangasinan. Narito ang report ni Jewel Fernandez. Pinagtatanggal ng otoridad ang mga hindi na nagagamit at mga nakalaylay na kable na makikita sa mga gilid ng kalsada sa Calasiao, Pangasinan. Bahagi ito ng malawakang clean-up operation ng mga spaghetti wirings at obsolete utility posts sa bayan. We invited all of the utility companies to also join us na ayusin kasi sila din mismo yung nagmamay-ari ng mga utility wirings natin eh. Ang ilang mga lumang poste na kahoy, papalitan na rin umano ng moderno na yari sa semento. Binaklas din at papalitan ang mga wire na hindi na konektado at may hiwa na upang maiwasan ang pagkasunog. May mga reports po na nasusunog po yun. So since naging hazard siya and one of the purpose po kaya isinagawa ito is maging digital heart of Pangasinan ang Calasiao. So paano siya magiging digital heart kung hindi po malinis tignan yung streets po natin? Inumpisahan na ang pagsasaayos sa main road ng Barangay Poblasyon at isusunod ang mga barangay ng Lasip, Gabon, Nalsyan at Ambunaw. Layon din nito na tiyakin ang kaligtasan ng bawat mamamayan at mapanatili ang kaayusan sa lansangan. Gumaganda yung ating bayan dahil inaayos yung ating wire para at least yung mga wire natin iwas sa disgrasya at yung mga dumadaan hindi sila mapapahamak. Kasama si Ron Taniedo, Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Mga kapuso, wala nang binabantayang sama ng panahon sa paligid ng bansa sa ngayon. Nawala na yung low pressure area na namataan kahapon sa kanluran ng Pilipinas malapit sa Palawan. Gayunpaman, patuloy na magpapaulan ang iba pang weather systems gaya pa rin ng Amihan, Shearline at Easterlies. Sa datos ng Metro Weather, may mga kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sinibak sa pwesto ang barangay tanod sa Jaén, Nueva Ecija na nanakit umano ng kabarangay dahil sa maingay na tambutso. Tutukan sa report. Sinibak na sa pwesto ang tanod o tinatawag na bantay bayan sa barangay Pinanggaan, Jaén, Nueva Ecija. Matapos makuhanan ng video na nanakit sa isang 33 anyos na lalaking rider na kanilang kabarangay. Sa video, makikita ang ginawang pananampal ng tanod sa rider at sa kanya ito sinapak sa mukha. Ayon sa punong barangay, mariin nilang kinukundina ang ginawang pananakip na nangyari noong bago magpasko. Bagamat nasaksihan niya kung gaano kabilis ang pagpapatakbo ng rider at ang maingay na tambutso nito, hindi umano nila kinukonsinti ang pananakit ng tanod. Sigurado po ako na may ordinasyon tungkol dito na konting respeto naman po, lalo-lalo na sa ating mga senior, sa mga bata at lalo-lalo sa may mga sakit. Yung lahat ng motor na may noise pollution, open map, talaga pong bawal. Dagdag pa ng kapitan, posibleng hindi na nakapagpigil ang tanod sa inasal ng kabarangay dahil pilit na umano nila itong pinapara at pinapahinto bago ang insidente. Pero imbis na huminto ay mas lalo pa nitong pinatakbo ng mabilis ang motorsiklo at bumomba pa ng silinyador saka umalis. Kung kaya't sinundan ito ng tanod hanggang sa maabutan ito sa kanilang lugar. Napag-alamang dati na rin inireklamo noong December 2024 ang rider dahil sa pagpapaingay din ng tambutso malapit sa simbahan. Yung nahuling bata na yun na tungkol sa tambutso, hindi lang po isang beses gumawa rito ng ganong klaseng paglabag sa ordinansa. Napuno, yun nga po sinasabi ko, parang na-tolerance na siya at parang na-trigger. Ganun pa man, hindi ko naman yung kinukonsinti at maring ko kinukundina yung kanilang ginawang trabaho niya sa bata. Wala pang pahayag ang nasaktang rider at ang sinibak na barangay tanod. Hindi na rin daw nag-blatter ang rider sa pulisya ukol sa insidente. Joel Fernandez, 1 North Central Luzon. Kaso ng firecracker-related injuries sa Region 1 tumaas ng 30% sa pagsalubong ngayong 2026 kumpara noong salubong 2025. Naritong report. Umakyat na sa 50 ang biktima ng paputok na dinala sa Region 1 Medical Center sa Dagupan City. Simula ito noong December 21, 2025 hanggang January 5, 2026. Umabot naman sa kabuang 297 ang naitalang firecracker injury sa buong Region 1. Mas mataas ito ng 37.5% kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Quitis, whistle devices, 5 stars, luces at boga ang pangunahing sanhi ng firework-related injuries. Karamihan sa mga biktima, edad 10 hanggang 14. 233 po ang nagkaroon ng blast or burn injury. 19 ang meron pong amputation or pagkaputol po sa mga bahagi ng katawan. 37 po ang nagkaroon ng injury sa kanilang mga mata. Nagtapos na kahapon ng monitoring ng CHD-1 sa firecracker-related injuries. Back to normal operation na rin ang status ng mga pagamutan sa rehiyon. Nakamit naman ng Mangaldan, Pangasinan ang zero firecracker-related incident ayon sa pulisya. Malaking bagay raw ang pakikisa ng publiko sa kampanya kontra paputok. Naging peaceful po yung New Year celebration na dito sa Mangaldan. Wala mo pong paulat sa amin na mga nasaktan po o nakabugot po ng mga puputok. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Samantala, may mga aktibidad din sa ilang probinsya para sa pagunita sa pista ng Jesus Nazareno. Sa Balanga, Bataan, nagsimula na ang pahalik sa replika ng imahen sa St. Joseph Cathedral sa Balanga, Bataan. May mga pupunta na para mag-alay ng sampagita at dasal bago humaplos sa imahen. Tatagal ang pahalik doon hanggang January 9 na magtatapos sa isang prosesyon. Nasa 80 may ingay na mufflers na kumpiska ng otoridad sa Dagupan City. Sundan sa report ni Sandy Salvacio. Isa sa mga ginamit na pangpaingay sa pagsalubong ng bagong taon ang mga muffler ng mga motorsiklo. Ngunit papaano kung halos araw-araw ang maingay pa rin na tunog ng muffler ang naririnig mo? Ayon kay Nanay Lina, ito raw ang isa sa mga perwisyo ng kanilang barangay sa Pogo Grande. Talagang ayaw namin yun kasi pag oras ng mas lalo paghating gabi na,
sarap ng tulog namin. Tapos may mga bata, bigla silang magigising. Yun, ayaw talaga namin yun. Umiiral sa Dagupan City ang Ordinance Number 2337-2025 o Anti-Noisy Muffler Ordinance. Umabot sa humigit kumulang 80 maiingay at illegal na muffler ang nasamsam ng pulisya at poso sa pamamagitan ng mobile patrols at checkpoint inspections. Matagal na namin nanguhuli. Last year pa by August, October nanguhuli na ho kami kasi may night shift na ho kami. So hindi lang po sa main thoroughfares yung implementation niyan, pati na rin po sa mga barangay roads. At maganda naman po yung impact sa community yung ginagawa namin. Batay sa tala ng pulisya, 27 mufflers ang kanilang nakuha mula December 2025 habang umabot naman sa mahigit 50 ang nakumpiska ng poso sa ilang buwan din nilang operasyon. At huwag po nilang tangkilikin. Kasi nga, malaking perwisyo talaga yan, lalo na sa mga kapitbahay natin, yung mga nagpapahinga. Yun po, kaya maraming reklamo dahil dyan sa noisy muffler na yan. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Sinagip ng isang residente sa barangay Alanay, Lasam, Cagayan ang isang nangihinang adult Philippine hawk owl na nakitang nahulog mula sa isang puno. Hindi umano makalipad o makatayo ang ibon, kaya minabuti nila itong bigyan ng pagkain, saka itinawag sa Kaakibat Biodiversity Watch Wildlife Rescue upang ma-turn over sa DENR. Hinala pa ng mag-asawa na maaring nalason ito sa panlason sa daga o rodenticides na pamatay daga sa mga palayan ngayong panahon ng pagpupunla at pagtatanim ng palay. Matapos namang mapakain at maturukan ng bitaminang pampalakas, isinuko ng mga volunteer ang ibon sa Menro, Lasam upang obserbahan at makarecover ito bago pakawalan sa kagubatan. Umani naman ng papuri ang isang pulis sa Kalasyaw, Pangasinan na si Police Master Sergeant Diosdado Tukay matapos siyang isauli ang 10,000 pesos na kanyang nakitang naiwan sa isang ATM sa isang ospital sa Dagupan City. Ayon kay Tukay, mag-withdraw daw sana siya nang makitang may nakaipit na pera sa machine. Naroon din umano ang resibo ng transaction na siyang naging daan upang matukoy ang pagkakakilanlan ng may-ari ng pera. Makalipas ang ilang araw, natunto naman ng may-ari ng pera na isang empleyado ng nasabing ospital. Hindi ko kayang maiatim o ipakain sa pamilya yung hindi ko pinaghirapan. Dapat huwag tayong magsawang gumawa ng mabuti. Kasi lahat ng kaputihan na gagawin natin, mayroon kapalit yan. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Oras ng delivery ng mga produkto sa Bangaldan Public Market, imumungkahi ng poso na gawin tuwing hapon. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Matinding trapiko sa Rizal Avenue, lalo na sa tapat ng palengke, ang pangunahing problema ng Public Order and Safety Office o POSO Mangaldan. Karaniwan itong naitatala tuwing alas 7 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Isa sa nakikitang dahilan sa pagkakaroon ng traffic build-up ay ang mga delivery truck na nakaparada sa gilid ng kalsada. Kaya imumungkahi raw ng POSO na gawing hapon ang schedule ng delivery ng mga produkto sa palengke para maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko. Yun din ang instruction namin even before na yung mga regular trucks na deliveries dyan sa public market. Nang sa ganun na hindi magkaroon ng congestion sa paligid o sa harap ng public market. Pero hindi dito sang-ayon ng ilang negosyante. Kagaya ni Arnel na araw-araw nagde-deliver ng frozen food sa pamilihan. Mula sa San Jacinto, una siyang nagde-deliver sa Mangaldan, Pangasinan. Sakaling ipatupad daw ito ng LGU, ay madaling araw na lang daw siya magde-deliver sa palengke. Medyo maaga-aga.
parang ganitong oras na kasi marami nang ano dyan, nakapark pag ano. Merong nakalaan na parking ang mga delivery truck sa bayan. 8 hanggang 10 truck ang sabay na pwedeng magkasya rito. Pero ang problema, madaling araw pa lang ay punuan na ang parking area. Kaya naiipon at naghihintay ibang truck sa gilid ng kalsada. Kasama si Jing Dacanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Pinagbabaklas ng mga kawani ng Baguio City LGU ang nasa mahigit 30 stalls na matatagpuan sa lobby at harapang bahagi ng Maharlika Livelihood Center kahapon. Alinsunod umano ang aksyong ito sa MLC Memorandum No. 15 Series of 2025 na inilabas ng tanggapan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong noong December 22, 2025. Ayon sa pamahalaang panglungsod, ang mga nasabing stall ay tinuturing na mga sagabal o obstruction batay sa umiiral ng mga regulasyon. Layunin ng proyekto na matiyak ang kaligtasan at kaayusan sa lugar para sa mga negosyante at mamimili. Bilang bahagi ng implementasyon, inilaan ang mga alternatibong lugar para sa mga apektadong tindera. Volume ng basura sa Dagupan City tumaas matapos ang selebrasyon ng bagong taon ayon sa Waste Management Division. Silipin sa report. Maagang naglibot ang mga garbage collector ng Barangay Pantal, Dagupan City. Matapos ang ilang oras na paghahakot ng mga basura, idiniretso na ang mga ito sa garbage truck ng LGU. Wala kaming hakot. Ang inuuna namin yung sa highway. Kasi siyempre pagdating sa highway talagang grabe ang basura. Dumami raw ang basura matapos ang selebrasyon sa pagsalubong ng bagong taon. Madaling araw pa lang ng January 1, nag-ikot na raw ang Waste Management Division sa iba't ibang bahagi ng lungsod upang maghakot ng mga basura. Nag-umpisa na po kami kaagad, mga 1:30 po siguro yon. And kahit na po ganon, may mga umiinom pa sa daan and may nagpapaputok pa po, ay kami nag-clearing kaagad, lalong-lalo na po dyan sa ating CBD. Sa kabuuan, umabot ng 65 tonelada ng basura ang nahakot ng WMD noong January 1. Mas mataas ng 5 tonelada sa regular nilang nahakot kada araw. Puspusan na rin ang paghahakot ng WMD, lalo't patuloy pa ring dumarami ang mga nakukuhang basura sa Central Business District at sa mga pasyalan. So dire-diretso po yung collection. Yun po kung minsan nagkakaaberya, kasi kung minsan maraming nagtatapon doon sa may ordaneta. Hiling ng otoridad sa mga residente, ugaliing isegregate ang mga basura at itapon ng maayos sa loob ng mga designated material recovery facility bago kolektahin ng mga garbage truck ng syudad. Kasama si Jing Dacanay, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Pinalakas ng Police Regional Office Cordillera ang kanilang kakayahan sa mga operasyon sa ibinahaging bagong assets. Kabilang sa mga ipinamigay na kagamitan ang 22 unit ng 4x4 personal carrier, 200 piraso ng 9mm service pistols, 200 enhanced combat helmets level 3 at marami pang iba. Layo nitong mas mapabilis ang pagtugon ng pulisya, lalo na kung kailan inaasahan ang pagdami ng mga aktibidad at insidente. Ibinigay ang mga ito sa iba't ibang police provincial offices at sa Baguio City Police Office upang suportahan ang frontline police operations, mobility, investigation, information management at kaligtasan ng mga pulis. Where they will directly enhance frontline operations, mobility, information management, and personnel safety. With these vehicles, we can reach even the most remote communities. Mga lalaki sa Minalin, Pampanga nagbihis babae sa taunang Aguman Sanduk Festival. Tunghayan sa report. Muli na namang natunghayan ang mga kalalakihang nagbihis babae at todo bigay sa sayawan para sa taunang Aguman Sanduk Festival sa bayan ng Minalin. Sabay-sabay silang rumampa at sumayaw habang may hawak na sandok. Hindi mawawala riyan ang mga nag-alasangre na lalong nagpasaya sa mga nanood. Bukod sa makukulay na kasuotan, may dala ring placard ang mga kalahok kung saan nakasulat ang mga mensahe tungkol sa pangangalaga sa kalikasan na siyang naging sentro ng tema ng kompetisyon. Hindi lang ito pangkaraniwang pagbibihis lang, no? Hindi lang po ito pangkaraniwang festival lang para sa amin. Kundi itong araw na ito po yung pagkakataon namin para ipadama
At magpasalamat po kami sa mga sakripisyo ng mga nanay ng tahanan sa aming bayan. Bukod sa street dance competition, agaw pansin din ang iba't ibang float sa parada. Tulad ng float na ito na may kalansay at imahe ng Sierra Madre. Paalala sa patuloy na pagkasira ng kalikasan. Hindi rin nakaligtas sa mga float ang issue ng flood control. Tampok riyan ang isang higanteng buwaya. Mayroon din giant palayok kung saan bida ang mga kalalakihang may bitbit na sandok. Ito na ang 93rd Aguman Sandok Festival na sinasabing nagsimula pa noong 1930s. Ayon sa mga taga-Minalin, naisip umano ang ganitong selebrasyon upang mapasaya ang mga kababayan. At may ilang nagsasabi na ang lalaki ang nagluluto tuwing pista. Kaya't katuwa ang tinatawag na Reyna ng Sandok, ang lalaking may pinakakakaibang itsura. Ang tradisyong ito ay patuloy na bumubuhay sa kasaysayan, kultura at pagkakaisa ng bayan ng Minalin. Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.